Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Palaging busted si Ramon sa kanyang mga nililigawan. Sino ba naman ang iiwas sa kanya? Dahil bukod sa wala na nga siyang pera, wala pa sa kanya ang lahat ng katangian na gusto ng mga babae. Pakiramdam niya tuloy, nasalo niya na ang lahat ng kamalasan sa mundo. Pero hindi siya tumitigil na mangarap na meron sa kanyang magmamahal ng seryoso, kahit na siya ay mababang uri lamang ng tao. Isa siyang construction worker, at kahit na nakabukod na siya sa mga magulang at sarili na lamang ang binubuhay, nahihirapan pa rin siyang tustusan ng sarili. Paano ba naman kasi? Marami siyang binabayaran, lalo na't nangungupahan lamang siya. Pero kahit ganun, ay naghahanap siya ng panibagong trabaho na sasapat upang makabuo na ng sariling pamilya. Isang araw, merong kakabukas pa lamang na karinderya sa malapit sa kanyang inuupahan. Kaya pala ilang buwan rin na may gumagawa roon. At ngayong natapos na, nalaman niyang mura lamang pala ang tinitindang ulam roon. Kaya naman napagpasya niya na doon na lamang bumili ng pagkain. Pero nagulat siya and at the same time ay namangha dahil paano ba naman? Isang napakagandang babae ang nagtitinda roon. Sa ganda nito na malaartistahin, tiyak na kahit sinong lalaki ay talagang mahuhumaling. Kaya naman simula nun, doon na siya bumibili ng mga inuulam niya. Kaya nga lang, nahihiya siyang dumiskarte at baka mabastard lamang uli siya gaya ng dati. Kaya hanggang doon na lamang muna ang ginagawa niya. Pero dumating ang hindi inaasahan. Paano ba naman? Maagang nagbukas ang babae ng karinderya. Maya-maya pa'y namataan niyang may nang-hold up dito. Kaya naman kahit hindi niya alam kung armado ba ito o hindi, nilapitan niya ito upang tulungan ng babae. Hoy! Umalis ka rito. Ano bang kailangan mo sa kanya ha? Buong tapang nasambit niya rito. Teka, sino ka bang gonggong ka ha? Bakit mo pinapakialaman ang ginagawa ko? Gusto mo bang mamaalam sa mundo ng maaga, ha? Humarap sa kanya ang hold-upper at tinutukan siya ng baril. Kaya naman nag-isip si Ramon kung paano lilinlangin ang lalaki. Nang masagawa niya nga iyon, agad niyang nilusob ang lalaki at pinagsusuntok sa muka hanggang sa maagaw niya ang baril. Nang magawa niya yon, nagpatawag siya ng mga pulis sa babae sa telepono habang hawak niya ito. Kaya naman sa bandang huli, nadakip ng mga pulis ang lalaki. Naligtas niya ang babae. Muntikan na pala nitong ibigay ang pera kung hindi lamang siya dumating. At nalaman niya rin na ito pala yung may-ari ng karinderya. Maraming salamat talaga sa pagligtas mo sa akin, Manong. Ako nga po pala si Anna Rose. Ikaw po, ano po bang pangalan niyo? Medyo nadismaya si Ramon sa inihayag ng dalaga. Kaya siguro nito nasabi na siya ay Manong dahil malapit na siyang mapanot sa edad niyang 32 anyos. Pero hindi niya naman ito masisisi kung gano'n naman talaga ang nakikita ng babae na mukha siyang Manong. Ako nga pala si Ramon. Masaya ako na makilala ka. Walang anuman yun. Teka, pwede ka bang maging kaibigan? Wika niya rito habang inaabot ang kamay sa dalaga. Ngumiti naman ito sa kanya at pagkuway inabot ang kanyang kamay. Isang palatandaan lamang na gusto nitong makipagkaibigan sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na 28 anyos na ang dalaga. Nakapag-ipon ito dahil sa pag-a-abroad sa ibang bansa. Natuklasan niya rin na wala pa itong sariling pamilya dahil hindi pa handa sa ganitong bagay. Humingi ng paumanhin sa kanya ang dalaga nang malaman na 32 anyos pa lang siya. Ang sagot niya ay wala iyon at sa isip-isip niya, hindi naman niya masisisi ang dalaga kung bakit ganun ang iniisip nito. Kasalanan niya rin naman kung bakit napapabayaan ang sarili, kaya naging ganito ang resulta ng kanyang itsura. Nang sumapit na ang ika-4 na buwan nilang pagkakaibigan, biglang merong pumasok sa isipan ni Ramon. Iyon ay kung ano kaya kung yayayain niya sa labas ang dalaga. Mukhang wala namang masama sa gagawin niya, total ay magkaibigan na sila. Ilang araw at gabi niya rin iyong pinag-isipan, hanggang sa bandang huli, nakapagdesisyon na rin siya. Yayayain niya ang dalaga na lumabas. Sa kabutiang palad naman, hindi ito tumanggi sa kanya. Napagkasunduan rin nila kung saan sila tutungo. Kaya naman masayang masaya si Ramon ng sandaling iyon. Napagkasunduan nila na manonood sila ng sine. 6:00 sila ng gabi nagsimula sa panonood hanggang sa nagtapos ng 9:00. Hinatid pa ni Ramon si Anna Rose sa tahanan nang matapos nilang manood. Maraming salamat sa panilibre kanina sa pagkain at sa sinehan, Ramon ah. Napakasaya ko ngayon dahil ngayon lang ako nakapagpahinga ng ganito. Hayaan mo, sa susunod ako naman ang taya. Nakangiting wika ng babae. Ah, yun ba? Walang anuman yun.
Masaya rin ako dahil kasama kita. Paano ba yan? Sa susunod na lang ulit ha. Hihintayin ko yung panlilibre na sinasabi mo sa akin, Ana Rose. Wika ni Ramon. Nang makauwi na siya sa tinutuluyan, sinipat ni Ramon ang alkansya. Wala nang halos natira dahil sa ginawa niyang panlilibre. Pero ayos lamang yun para sa kanya dahil kahit papaano, mukhang may nakikita siyang pag-asa kay Ana Rose. Malayong malayo kasi ang ugali nito sa mga babaeng bumastid sa kanya. Hindi niya mamadaliin si Ana Rose. Dumidiskarte siya rito nang hindi gaanong napapansin ng dalaga. Dahil masaya si Ramon, bumili muna siya saglit ng beer sa 7-Eleven. Pagkuway uminom siya mag-isa habang nanonood ng television. Hanggang hating gabi nga siya nanonood. Hanggang sa hindi niya na namalayan ang pagtakbo ng oras. Pero nalimpungatan siya nang makarinig ng kaluskusan sa kusina. Bigla siyang kinutuban. Iniisip niya na baka may nanloob sa tinutuluyan niya. Kaya naman dali-dali niyang dinampot ang baseball bat at lumabas siya ng kwarto. Dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa kusina. Hindi nga siya nagkamali ng inaakala. Meron ngang nanloob sa tahanan niya. 3 kalalakihan na balot ng itim na kasuotan. Nangangalkal ito roon at wari may hinahanap. Napailing na lamang siya. Inaakala marahil ng mga ito na siya ay mayaman kahit na ang totoo ay hindi naman. Base pa nga sa kasuotan ng 3, mukhang mas maganda pa ang buhay nito kesa sa kanya. Pero humugot siya ng tapang. Nagawa niya nga pasukuin yun ng hold up kay Ana Rose. Dito pa kaya sa 3 ito na halatang wala namang dalang armas at ang intensyon lamang ay manloob. Kahit na maingat ang mga ito na gawin iyon, rinig pa rin ang munting kaluskos dahil sa malalim na ang gabi. Maya-maya pa, bigla niyang binulabog ang tahimik na pangangalkal ng 3. Hoy! Anong ginagawa niyo dito sa bahay ko? Bakit niyo pinapakailaman ng mga gamit ko ha? Sabay-sabay naman ang mga itong tumingin sa kanya. Magnanakaw syempre ng mga mapapakinabangang gamit dito. Bakit? May reklamo ka? Wika ng isang lalaki. At sabay-sabay nilang inilabas ang mga patalim. Nabigla naman roon si Ramon. Hindi niya akalain na mayroon pala silang dala. Pero ayos lamang yun para sa kanya dahil hindi naman ito baril. Nang sumugod na sa kanya ang 3, hinigpitan niya ang hawak sa baseball bat. Nang undayan siya ng saksak ng isa ay umilag siya at sabay hampas sa likod nito. Kaya ang nangyari, napasubsob ito sa sahig at labis na nasaktan. Maya-maya pa, may umatake ulit sa kanya. Nataplisan siya sa kanyang braso ng hawak nitong patalim. Ngunit sa mabilis na paraan, hinampas niya rin ito ng malakas sa braso at sa mga paa. Kaya gaya ng nauna, namimilipit rin ito sa sakit habang gumugulong-gulong sa sahig. Maya-maya pa, biglang may umunday ng saksak sa kanyang tagiliran. Nabuti na lamang rin ay daplis lamang iyon, ngunit malakas ang tagas ng dugo. Pero hindi siya nagpadaig sa nararamdaman. Pinagahampas niya ng malakas ang pangatlong lalaki na yun hanggang sa matumbay ito. Hindi niya tinigilan ng 3 lalaki. Sinamantala niya na nakadapa ang mga ito habang patuloy niyang pinagahampas. Nang masilayan niya na talagang wala na ang mga itong kalaban-laban, saka na siya tumawag ng mga pulis sa telepono. Mabuti na lamang ay mabilis ang mga ito na dumating kaya nadampot agad ang 3. Samantalang si Ramon isinugod na sa pinakamalapit na ospital. Nagamot naman ang mga sugat niya. Hindi niya nga inaasahan na pupuntahan siya roon ni Ana Rose. Gabing-gabi na. Papaano mo nalaman ang nangyari sa akin, Ana Rose? Nakangiti niya ang tanong rito. Kasi habang nilalabas ko ang mga basura, nabalitaan ko sa mga tambay sa labasan na may nanloob raw sa bahay mo. Tapos sugatan ka pa raw kaya inalam ko na lang kung saang ospital ka nila dinala. Ano? Kamusta ka na? Masakit ba yung mga sugat mo, Ramon? Dahil sa narinig, napangiti ang lalaki. Paano ba naman kasi? Meron palang nag-aalala sa kanya. Ayos lang ako, Ana Rose. Puro mga dapis lang naman eh. Ang wika niya dito. Isang araw na tumagal sa ospital si Ramon dahil inantabayanan ng mga doktor at nurse ang kanyang sitwasyon. Marami rin kasing dugo ang nawala sa kanya. Mabuti na nga lamang nakayanan niya ang lahat ng yun. Makaraan ng isang araw na pananatili sa ospital, agad rin naman siyang nakauwi sa kanila. Si Ana Rose pa ang naghatid sa tinutuluyan niya. Maraming salamat, Ana Rose ha. Talagang napakaswerte ko sa iyo bilang kaibigan. Wika niya rito. Walang anuman yun. Sa totoo nga niyan, ikaw lang rin yung nag-iisang kaibigan eh. Dahil sa kanyang sinabi, tumaas ang kilay ni Ramon. Teka, bakit ako lang? Iyon ay dahil sadyang namimili lang ako ng kakaibiganin. Tugon ito sa kanya. Kaya naman napangiti na lamang siya.
ipinag-ingat na lamang niya ang dalaga sa pag-uwi nito sa kanilang tahanan. Siya naman ay nag-iisip kung kailan na ba niya talaga liligawan ng dalaga. Ayaw niya naman na may umagaw rito. Kaya nagdesisyon siya na liligawan nito kapag siya'y ganap ng magaling. Bumilang ng 1 linggo ay magaling na siya. Mabuti na lamang ipinagpaalam siya ni Ana Rose sa kanyang amo na hindi mo napapasok sa loob ng 1 linggo. Talagang walang masabi si Ramon sa babae. Kakaiba talaga ito sa mga babaeng nakilala niya. Masyadong maalalahanin kahit magkaibigan pa lamang sila. Paano pa kaya kung magkarelasyon na sila, diba? Talagang hindi niya napalalagpasin pa si Ana Rose. Kaya isang araw nun, nagtungo siya sa flower shop at bumili ng bulaklak. Hindi niya na muna inalala ang kanyang trabaho. Total ay 2 linggo siyang nakalib. Habang abala sa pagsiserve si Ana Rose sa kanyang karinderya, nilapitan nito ni Ramon. Lahat ng mga customer roon ay nakatitig sa kanya dahil sa may hawak-hawak siyang isang pulumpon ng bulaklak. Maya-maya pa, agad siyang lumapit kay Ana Rose. Pero ang babae ang unang bumati sa kanya. "Oh, mukhang may liligawan ka ah. Sino ba yun?" Nakangiti nitong tanong sa kanya. Kaya naman kahit kinakabahan, humugot pa rin siya ng lakas ng loob. "Sino pa bang liligawan ko? Ikaw lang naman ang nag-iisang babae rito eh. Kaya syempre, ikaw ang niligawan ko, Ana Rose. Ikaw lang. Sana tanggapin mo tong bulaklak na to." Pahayag niya rito habang inaabot ang munti niyang handog. Maya-maya pa, sa kalagitnaan ng kanyang panliligaw, biglang may huminto na magarang kotse sa tapat ng karinderya. Lumabas roon ang mag-asawa na kapwa maedad na. Base sa itsura ng mga ito, hindi magkakamali si Ramon na mga magulang ito ni Ana Rose. Maya-maya pa, biglang nagsalita ang ama ng dalaga. "Hoy! Sino yung lalaki na yan, nak? Bakit may hawak-hawak siyang bulaklak at inaabot sa'yo? Niligawan ka ba niyan? Niligawan ka niyan, no? Aba, hindi maaari yan. Hoy lalaki, ano trabaho mo ha?" Dahil sa klase ng tanong nito, ay bigla siyang natahimik. Mukhang mayaman ang mga magulang ni Ana Rose. At paano na lang, diba? Kapag nalaman ng mga ito na siya ay construction worker lamang. Mukhang matapobre pa naman ang mga ito. Gayunpaman, sa bandang huli, napagdesisyonan niya na aminin na lamang ang totoo. Sir, magandang araw po. Ako nga po pala si Ramon. At tama po kayo, manliligaw ako ni Ana Rose. Isa po akong construction worker." Dahil sa kanyang inihayag, pinagtaasan siya ng boses ng ina ni Ana Rose. Pinahiya rin siya sa harap ng maraming tao. "Ah, ang lakas naman ng loob mong ligawan ng anak ko. Pangit ka na nga, karpintero ka pa. Kung hindi mo pa alam, isa yung teacher sa private school at may bahagi rin siya ng negosyo sa aming mag-asawa. Bukod pa sa may sarili siyang karinderya. Kung ako sa'yo, itapon mo na lang yung bulaklak mo sa basurahan. At binabalaan kita. Huwag na huwag ka nang lalapit sa anak ko kahit kailan ha." Dahil sa labis na pagkapahiya, dahil sa pinagtatawanan na siya ng mga tao, napilitan na lamang siyang magpaalam. "Pasensya na po. Hindi na po ito mauulit. Sige po, alis na ako." Malungkot na bumalik ng bahay si Ramon. Ang buong akala niya, ipagtatanggol siya ni Ana Rose sa mga magulang nito. Pero hindi niya naman masisisi ang babae. Dahil sino ba naman siya sa buhay nito upang ipagtanggol? At isa pa ay pangit siya at mahirap pa. Tama naman talaga ang inihayag ng mga magulang nito. Ngayon niya lang rin nalaman na profesional pala ang babae. Talagang hindi nga sila bagay bilang magkasintahan. Kumbaga, lupa siya, samantalang langit naman ng babae. Hindi niya nga alam kung nandidiri ba si Ana Rose sa ginawa niya kanina. Kaya iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nito pinagtanggol. Mukhang kaibigan lamang talaga ang tingin nito para sa kanya. Para matanggal ang sama ng loob ni Ramon, napilitan siyang uminom ng alak. Talagang nagpakalasing siya. Sa kabila ng kanyang pag-inom, hinintay pa rin niya na tumawag sa kanya si Ana Rose. Ngunit nabigo siya dahil umabot na ng madaling araw ay wala pa rin siyang natanggap na tawag mula sa dalaga. Kaya naman dito niya napagtanto na mali ang inakala niya kay Ana Rose. Katulad rin pala ito ng ibang babae na bumastid sa kanya. Kaya naman napagdesisyonan niya, nakalimutan na lamang ito. Kesa naman sa patuloy siyang nasasaktan. Tiniis ni Ramon na wag nang puntahan ng dalaga sa tinutuloyan nito. Hanggang sa isang araw, dito na tuluyang hininto ni Ramon ang pangangarap para sa magandang dalaga. Paano ba naman kasi? Nasilayan niya na mayroon nakausap na gwapo at mayamang lalaki si Ana Rose nang minsan siyang mapadaan sa karinderya nito. Base sa nakikita niyang suot-suot nito at sa dalang magarang sasakyan, ganun ngang klaseng tao ito.
Kaya naman bagay na bagay sila kung titignan. Naisip ni Ramon na kung sila ang magkakatuluyan, matutugunan lalo ng lalaki ang kinabukasan ni Ana Rose. Pero siya, hindi niya yun magagawa dahil sa siya isang hamak na construction worker lamang. Kaya naman napagdesisyonan niya na lamang na tanggapin iyon ng maluwag sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya malabanan ang kirot na bumabalot sa kanyang dibdib dahil habang siya ay nagtatrabaho, siya namang pagpatak ng kanyang mga luha. Natatanong pa nga siya ng mga katrabaho kung ano ang problema niya. Umiiling na lamang siya. Nagdadahilan rin siya na napupuying lamang siya sa mga alikabok. Mabuti na lamang ay napaniwala niya ang mga katrabaho. Samantala, habang naglalakad siya sa kalye at tapos na ang trabaho niya ng sandaling iyon, meron siyang nakitang pitaka na nasa bakanteng lote. Natatabunan na iyon ng mga dahon kaya naman hindi agad mapapansin. Kaya nilapitan niya iyon at dinampot ang pitaka. Nang makuha niya, sa kanya yon binulsa at nagpatuloy sa paglalakad. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang balak na angkinin iyon. Iuwi niya lamang iyon para matignan ang impormasyon na nakapaloob roon at nang sa ganon ay kanya itong maisauli sa may-ari. Nang mabuksan niya ang pitaka nang nasa bahay na siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Paano ba naman? Napakakapal pala ng pera. Nang kanyang bilangin, nagkakahalaga iyon ng 100,000 piso. Nasilayan pa niya ang ID na nagmamay-ari nito. Ang pangalan nito ay Mr. Valdez. Nakalagay pa roon ang address nito kaya naman dali-dali na siyang bumiyahe patungo roon para lamang maisauli ito. Nang makapunta na siya roon, laking gulat niya nang masilayan na napakalaki pala ng bahay nito. Malamansyon talaga at meron pang gwardya sa may trangkahan. Kaya naman nang tanungin siya ng SG kung ano ang sadya niya, sinabi niya na napulot niya ang wallet ni Mr. Valdez at ito ay kanyang isasauli. Kaya naman tinawagan ng security guard si Mr. Valdez sa radyo. Pinapapasok siya ni Mr. Valdez sa malaking bahay upang siya ay personal na makausap. Kaya naman nagpasama siya sa gwardya. Personal niya ngang nakaharap si Mr. Valdez at labis itong nagpapasalamat sa kanya. Nagpunta lamang pala si Mr. Valdez sa bakanteng lote upang tignan ang lupa roon dahil may balak siyang bilhin iyon. Hindi niya inaasahan na mahuhulog pala roon ang pitaka niya. Nakita niya rin iyon sa lupa ngunit may pumasok sa kanyang isip na panatilihin lamang roon ang kanyang wallet. Dahil sa sobra na ang kanyang yaman, gusto niya naman na magbahagi sa iba. Ganon ang pamamaraan niya. Ayos lamang kung hindi na ito isauli pa. Pero mas malaki naman ang gantimpala sa oras na ibinalik ang pera. Hindi makapaniwala si Ramon ng sandaling iyon. Paano ba naman? Nagbigay si Mr. Valdez sa kanya ng pera na nagkakahalaga ng ₱250,000. Hindi nga alam ni Ramon kung nananaginip lamang ba siya. Pero nang mahawakan niya ang makapal na pera at nang maamoy ito, dito niya napatunayan na talagang totoo ang mga iyon. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat ni Ramon sa mayamang lalaki. At dito niya rin nalaman na CEO pala ito ng malaking kumpanya. May bilin pa sa kanya ang lalaki. Ayon rito, gamitin niya raw ng tama ang pera. Nangako naman siya rito na magnenegosyo siya and at the same time, magpapatuloy siya sa pag-aaral. Iyon naman ang bagay na kanyang ginawa. Nagpatayo siya ng maliit na negosyo at dahil high school graduate naman siya, nagpatuloy naman siya sa pag-aaral sa kolehiyo. Hanggang sa bandang huli ay nakapagtapos siya at ginamit niya ang pinag-aralan upang mapalago ang negosyo niya. Naging matagumpay naman ang kanyang business. Hanggang sa nabalitaan niya na lamang na ikinasal na si Ana Rose at meron na rin itong isang anak. Magmula kasi ng pinagbawalan si Ramon ng mga magulang nito kay Ana Rose ay hindi na sila nag-usap pa. Pero may umuugong na chismis na hindi maganda ang pagsasama nilang mag-asawa. Para bang nagkakalabuan na rin. Samantalang si Ramon, kahit na nag-iisa lamang sa buhay, masaya naman siya at natutulungan niya ang mga magulang at kapatid. Kontento na siya sa kanyang buhay. Tanggap niya na ng maluwag sa kanyang dibdib na ang pag-ibig ay hindi para sa kanya.